Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagiging tapat. Tapat sa katotohanang tayo laging kailangang hubugin, ayusin, at baguhin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, "Maari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mirror. Sa ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, tila may pagtatapat si Jesus na hindi natin gustong marinig. Isa itong masinsinang paanyaya sa pagsusuri ng ating sarili. Isang babala laban sa paghusga, isang hamon sa ating ugali ng laging nakatingin sa kakulangan ng iba, ngunit bulag sa sarili. Gamit ang mga larawang matitindi, ang bulag na ginagabayan ng kapwa bulag, ang muta sa mata ng kapwa ngunit hindi natin nakikita ang troso sa ating mata. Tinatalakay ni Jesus ang isang katotohanan na madalas nating tinatakasan, ang sarili nating mga pagkukulang. Kaya nga, ang ating pinagninilayang salita ay mirror, salamin. Ang salamin ay isang bagay na kayang magpakita ng totoo. Wala itong sinasanto. Hindi ito nagpapaganda o nagpapapangit. Kung may dumi sa mukha mo, makikita mo. Kung may lamat sa mata mo, lalabas ito. Ngunit ang totoo, maraming ayaw tumingin sa salamin. Hindi dahil hindi sila makakita, kundi dahil ayaw nilang makita ang katotohanan. Ganito rin ang nangyayari sa ating espiritual na buhay. Mas madali kasing makita ang muta sa mata ng iba. Ang mga kahinaan nila, ang pagkukulang nila, ang mali nilang pananalita, kilos o pananaw. Ngunit si Jesus ay nagtatanong, bakit mo pinapansin ang munting puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo nakikita ang troso sa sarili mong mata? Masakit ang tanong na ito. Ngunit kailangan nating marinig. Madalas kasi, tayo ang unang nagkokomento. Kapag may nakitang mali sa kapwa, tayo ang unang naglalabas ng opinyon, ng puna, ng paghusga. Ngunit bihira tayong umupo sa katahimikan, magbabad sa panalangin, at humarap sa salamin ng sarili nating budhi. Sapagkat ang pagharap sa sarili ay mas mahirap kaysa paghusga sa iba. Bilang mga taong may pananampalataya, tinatawag tayo hindi lang upang maging tagapuna ng iba, kundi upang maging tagabago ng sarili. Ngunit ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag natuto tayong humarap sa salamin ng katotohanan. Hindi para saktan ang sarili, kundi upang makita kung nasaan tayo sa harap ng Diyos. Ang salamin sa kontekstong ito ay hindi lamang literal na bagay, kundi isang espiritual na hakbang. Ang salamin ay ang ebanghelyo, ang budhi, ang panalangin, ang katahimikan,
ang ating mga kahinaan na inilalapit natin sa Diyos. Kapag natuto tayong tumingin sa sarili, natututo rin tayong maunawaan ng iba. Natututo tayong umunawa bago humusga, magmahal bago tumuligsa. At ito yung kakaibang biyaya ng pagiging totoo sa sarili. Kapag tinanggap natin, tinanggap mong ikaw rin ay marupok, mas nagiging mapagpakumbaba ka sa harap ng kahinaan ng iba. Kapag nakikita mong may troso ka rin sa mata, hindi mo na masyadong pagbibigyan ng pansin yung muta ng kapwa mo. Sa halip matututo kang umalalay, hindi manghila, magpatawad, hindi tumuligsa, magdasal para sa kanila, hindi ipagdasal na sila'y maparusahan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagiging tapat. Tapat sa katotohanan tayo ay laging kailangang hubugin, ayusin at baguhin ng Diyos. At ang unang hakbang palagi ay ang pagharap sa salamin. Sa ating personal na pagdarasal, kapag isinusuko natin ang ating mga galit, inggit, yabang at pagiging mapagmataas, saka lamang nakakapasok ang liwanag ng Diyos sa ating puso. Doon lang natin mararanasan ang tunay na conversion. Hindi dahil pinilit, kundi dahil nakita natin ang totoo at hinayaang pagalingin ito ng Diyos. Pero paano kung hindi na tayo marunong humarap sa salamin? Paano kung mas naging madali na lang ang pagbato ng salita kaysa pakikinig? Paano kung ang pananampalataya natin ay naging tungkol na lang sa panlabas na anyo at hindi na sa panloob na pagbabago? Kaya't ang ating ebanghelyo ngayon ay paanyaya na baguhin ang direksyon ng ating mga mata. Mula sa labas, papasok. Mula sa kapintasan ng iba, patungo sa sariling puso. At mula sa kaalaman, patungo sa kababaang loob. Dahil ang totoo, kapag mas marami tayong panahon na ginugugol sa pagharap sa salamin ng Diyos, mas magiging tahimik, mapayapa, at mapagpakumbaba ang ating pagtingin sa mundo. Ano nga po ba ang nakikita natin kapag humaharap tayo sa salamin ng ating budhi? At handa ba tayong hayaang baguhin ng Diyos bago natin sikaping baguhin ng iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang salamin ng katotohanan at liwanag. Sa harap mo, wala kaming maitatago. Turuan mo kaming humarap sa sarili naming budhi ng may katapatan. Alisin mo ang kayabangan at ang paghusga sa aming puso. Bigyan mo kami ng biyayang makita ang sarili naming troso at hayaan mong ang aming paningin ay malinis upang matuto kaming umunawa, magmahal at magpatawad. Sa iyo kami tumitingin, Panginoon. Linisin mo ang aming mata at baguhin mo ang aming puso. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus sa ika-11 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa darating na September 16, 2025 dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampicuan, Nueva Ecija. Magsisimula po ang ating pagdiriwang sa prosesyon sa ika-6 ng umaga. Kasunod ang mga banal na misa sa ika-7 ng umaga, concelebrated mass sa ika-10 ng umaga, at ika-3 misa sa hapon. Pagkatapos ng huling misa ay isang handog na konsyerto ng pananampalataya at pasasalamat. Halina, magsama-sama tayo sa isang araw ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristo sa kanyang banal na mukha dito sa Nampicuan.